Amen. Sa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ating papurihan at pasalamatan ng Diyos sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Again din sa pagkakaloob niya sa atin ng 3 arkanghel na ating ipinagdiriwang at ginugunita ang kanilang mga mahalagang gampanin sa ating buhay. Sina Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Sila ang mga itinalaga ng Diyos upang matanggap natin ang mabuting balita. At nawa sa misang ito ay ating maisaloob ang mensahe ng Diyos sa paggabay sa atin ng 3 arkanghel na ito. Kaya sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Sa mga pagkakataong tayo ay hindi nakikinig sa Diyos, sa ating mga kamalian sa buhay, hilingin natin sa Diyos ang kanyang awa at habag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati ka namin, sasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo nagwalhatian. Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo na pong awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan na mga laging tumutuwang sa langit, na mga lingkod mong arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamanaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Gayon din po sa mga kapatid natin na nasa live streaming mass, na nasa kanilang mga tahanan, at sa ating mga kapatid na nasa labas ng simbahan, at maging nandito sa ating loob. Isang pagpapala po at kagalingan mula sa ating Panginoon ang mapas sa inyo sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng tatlong arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Karaniwan, mga kapatid, naririnig natin ang salitang anghel. At sa ating description ng anghel, minsan parang napakalayo sa itsura at sa kanyang gampanin ang tinatawag nating anghel. Kapag cute yung kausap mo, anghel yan. Kapag ang iyong nakikita ay parang bumubusilak ang mukha, anghel yan. Kapag katabi mo ang iyong asawa, anghel yan. Sana, no? Pero mga minamahal kong mga kapatid, ang anghel ay hindi dito nakikita. Sapagkat ang anghel, kapag sinabing anghel, sila ay ang presensya ng Diyos sa sangkatauhan. Sila ang nagsisilbing banal na presensya ng Diyos sa ating lahat. Pero kapag sinabing arkanghel, may mas higit silang gampanin. Sapagkat kapag tinatawag na arkanghel, sila yung merong malaking ginampan ng papel sa planong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Sina San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Sila po yung mga kilala natin sapagkat bahaging-bahagi sila sa ginampanan na pagpaplano ng Diyos ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ngayon, gaano po natin kakilala ang mga arkanghel? Bakit natin sila kinikilala ngayon? Bakit sa araw na ito'y ating pinagpipista ang kanilang gampanin? Sapagkat totoong-totoong arkanghel, yan ay nakasulat sa Biblia. Kaya ngayon, magandang balikan natin
Sino po ba itong tatlong ito? Una, si San Miguel, na ating narinig sa unang pagbasa. Si San Miguel ay isa sa 7 arkanghel na sina Gabriel, Rafael, Uriel, Judiel, Barakiel at Saltiel. Si San Miguel ang tinatawag na prinsipe at puno ng mabubuting anghel na siyang kinikilalang tagapagtanggol ng bayang Israel at ng simbahan. At sa banal na kasulatan ay malimit siyang banggitin. At sa huling aklat ng Bagong Tipan ay mababasa natin ang malaking labanan na narinig natin sa unang pagbasa ng 2 pangkat ng mabubuting anghel at ng masasama na pinamumunuan ni Satanas o ni Lucifer. Ang ibig sabihin ng salitang Miguel sa wikang Hebreo ay sino ang katulad ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Miguel. Sino ang katulad ng Diyos? Si San Miguel, tinalo niya si Satanas. Nagapi na ang demonyo sa mundong ito. At sana, huwag tayong patatalo sa demonyo. Kapag tayo ay tinutokso ng demonyo, tawagin natin si San Miguel. Hindi yung beer, ha? Hindi yung San Miguel beer, na kapag may problema tayo, meron tayong pinagdadaan ng, sa buhay, pagsubok, si San Miguel beer ang pupuntahan natin. Hindi po yan, ha? Si San Miguel ay yung arkanghel na siyang tutulong sa atin na maging matatag sa mga pagsubok at tukso ng demonyo na umaaligid-agligid lang dyan po sa tabi-tabi natin. No? Ngayon mga kapatid, 600 taon bago dumating si Kristo, sinugo ng may kapal ng Diyos si San Gabriel kay Propeta Daniel upang liwanagin ang kahulugan ng 2 pangitain. Yan ay mababasa natin sa aklat ni Daniel, chapter 8 and 9. Sa Bagong Tipan, makikita nating si San Gabriel ang siyang isinugo kay Zacarias, ama ni San Juan Bautista, upang ibalita ang pagkakaroon ng anak ng kanyang asawang si Santa Isabel. Subalit alam natin, si Zacarias ay nag-alinlangan. At anong sabi ni Gabriel? Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa harap ng Diyos. At ako'y sinugo upang kausapin ka at ihatid sa iyo ang magandang balita. Tandaan mo, ikaw ay magiging pipi at hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat di mo pinaniniwalaan ng mga sinasabi ko na matutupad ang pagdating ng panahon. At gayon din, si San Gabriel ang sinugo ng Diyos upang ibalita kay Maria ang pagkakatawan tao ng anak ng Diyos na si Jesucristo. So ang gampanin naman ni San Gabriel ay dalhin ang napakagandang mabuting balitang ito sa sangkatauhan. At ang ibig sabihin ng Gabriel, God is strong. Lakas ng Diyos. Kaya tayo din mga kapatid, no? Tayo tumatanggap ng mabuting balita ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay, no? Tayo ay tumatanggap ng salita ng Diyos, pero inaanyayahan din tayo na maging tagapagdala ng mabuting balita sa ating kapwa. Lalo tigit sa panahon na ito ng pandemya, sa panahon ng krisis ng ating buhay, ano pa ang dinadala mo sa iyong kapwa? Kapag ba ikaw ay nakikita ng iyong kapwa, nakikita ba ang magandang balita sa iyo? Ano ba ang binibigay mong balita sa iyong kapwa? Sana magandang balita.
Sana balita ng pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa Diyos ang ating dinadala sa ating kapwa. Kasi tayo, text tayo ng text, chat tayo ng chat, nangangapit bahay tayo, nakikipag-usap tayo sa iba't ibang tao. Ano ba yung sinasabi mo sa iyong kapwa? Chismis, no? Buhay ng may buhay. Pero ibalita mo si Jesus. Katulad ni San Gabriel, ibinalita niya ang Diyos sa tao. At sana tayo din, ang ibabalita mo sa iyong kapwa ay ang Diyos, hindi yung buhay ng kapitbahay mo. No? Ibalita mo ang tunay na mabuting balita. At ang tunay na mabuting balita ay walang iba kung hindi si Jesus. At ang pangatlo, mga minamahal kong mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, si Arkanghel Rafael ay sinugo ng Diyos para tulungan ang mag-anak ni Tobias. Ginamot ang kanyang mga mata at iniharap na asawa si Tobias sa bata. Si San Rafael ay tinuturing na gamot ng Diyos, pintakasi ng mga may sakit, lalo tigit sa panahon na ito na maraming may karamdaman. Ilapit natin ang ating mga kapatid na may sakit sa panalangin ni San Rafael, sapagkat ang ibig sabihin ng Rafael ay God heals. Ang kagalingan ng Diyos, nagpapagaling ang Diyos. At sana tayo din ay makaranas ng kagalingan mula sa ating Panginoon. No? Kung ang Diyos ay nagpapadala ng kagalingan sa atin, maging daan din tayo ng kagalingan sa ating kapwa. Katulad ng pagpapatawad sa ating kapwa, reconciliation, no? At pag-asa sa lahat. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ito pong tatlong arkanghel na ito na ating ipinagdiriwang ngayon ay patuloy na nananalangin sa atin. At ito rin ang magandang pagkakataon upang panibaguhin natin yung ating debosyon sa tatlong arkanghel na ito na nagiging tanda ng presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pagsubok, sa bawat pangyayari sa ating buhay, nandyan ang tatlong arkanghel na gumagabay sa buhay natin. San Miguel Arkanghel, San Gabriel Arkanghel, at San Rafael Arkanghel, ipanalangin ninyo kami. Amen. Tayo po'y magsitayo. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay nilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, upang ang ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa kanyang bayan ang ating itutugon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin po tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin po tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin po tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin po tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin po tayo sa Panginoon.
Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Isama din natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na may sakit, na nasa ospital, intensive care unit, at gayon din sa kanilang mga tahanan. Nawa sa panalangin ng mga arkanghel, pagkalooban sila ng Diyos ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga sariling panalangin. Diyos na may likha sa amin, tanggapin mo pong aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga arkanghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ng pagpupuri sa iyo, ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo po ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay hindi nakapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinagdilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisan ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo tigit ang mga namatay sa COVID-19. At ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga arkanghel na sina San Miguel, Rafael at Miguel. At ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kaysa ng mga arkanghel na nagpupuri sa Diyos, tumawag tayo sa Ama sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Inihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Awesome.
Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at dinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makataha kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maasahang pagkalingan ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa darating na Biyernes ay October 1 na po at tayo po'y papasok sa buwan ng Santo Rosario. Kayo po'y inaanyayahan kong magdasal ng Santo Rosario sa araw-araw kasama ang inyong buong pamilya. At kung nais nyo pong sumabay dito po sa ating parokya, 4:30 po ng hapon ang rosaryo po natin. Kayo po ay inaanyayahan ko, mga magulang, na ibalik po natin ang pagtuturo. Again din po ang sama-samang pananalangin ng Santo Rosario. Huwag nating hayaan na ang inyong mga anak ay mababad sa computer, paglalaro sa computer, no? Na laging hawak ang cellphone. Ituro naman natin sa ating mga anak na hawakan naman ang rosaryo. No? Kaya po sana ngayong Oktubre ay magkaroon tayo ng pagkakataon bilang isang pamilya sa araw-araw na makapagdasal ng Santo Rosario. Sabi nga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together, ano yung susunod? Stays together. Ano? So ibig sabihin, napakahalaga po ng panalangin ng bawat pamilya, no? Sapagkat dito tayo pinalalakas, pinagbubuklod, no? Kaya po napakahalaga na ang panalangin ay makita sa bawat pamilya po, no? Na ating pong pahalagahan nito at ituro natin sa ating mga anak. Hindi lang tayo mga lolo't lola ang marunong magrosaryo. Sana ang mga bata ay marunong din pong mag-lead ng rosaryo, no? Okay, so sa October, simula po yan sa Friday, month of the Rosary. Again din po, mga kapatid, lubos po ang aking pasasalamat sa patuloy niyong pagtataguyod sa ating mobile community pantry. Sa mga nais magbahagi po sa darating na Biyernes, kayo po inaanyayahan kong magdala ng gulay, o itlog, delata o bigas na ibabahagi po natin sa darating na Sabado. Tuwing Sabado po ang ating mobile community pantry. Pwede rin tayong magdala ng cook food, nakaripak po, o kaya naman po ay Nutribans, lalo tigit sa mga bata na malnourished na binibigyan po natin. Sana po ay patuloy natin itong itaguyod bilang isang simbahan. At gayon din po, sa December 1 ay meron tayong libreng kasalan. No? Kaya po sana po yung mga nagsasama na matagal, marami ng anak, at gayon din po sa mga civilly married, anyayahan niyo po silang tumanggap ng sakramento ng kasal. Yan po ay sa December 1. Kaya ngayon pa lamang po ay kailangang dalhin niyo na po sila dito sa ating parish office para po sa processing ng kanilang mga requirements.
Again din po, tuwing ikalawang buwan, meron tayong libreng binyagan. At once a month, meron po tayong kumpilang pamparokya. No? 18 years old and above. Kahit po hindi kakasal, ay dapat po ay makumpilan. Actually, dapat po 12 years old ay makumpilan na sila. No? Yan po aming po pinag-aaralan ngayon next year. Kung papaano po natin ma-execute na magkaroon tayo ng First Communion confirmation. No? Sapagkat 2 taon na po tayong walang First Communion at Mass Confirmation. Napakarami na hong batang hindi nakukumpilan at nakapag First Communion. Kaya po, ngayon po pinag-aaralan po natin yan. Kung paano po yan natin magagawa next year. No? Siguro po, January, no? Makakapagsimula na po tayo. No? At gayon din po, mga kapatid, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo, sa ating mga kapatid na nasa live streaming mass, nasa online, na pagtulong-tulungan nating ma-repaint itong ating simbahan, itong labas. No? Kailangan po natin sanang ma-iayos ulit dahil sapagkat nagkakrak na po, nagbabakbak na po ang pintura. Kung makikita po ninyo ang labas, yung labas po, hindi po itong loob ang kailangan pong i-repaint, no? Yung pong labas. Kaya po sana po bago mag-February 11, 2022, bago mag-fiesta, ay mapinturahan na po ang labas ng ating simbahan. Pagtulong-tulungan po natin, atin po ito. No? Umalis man ako rito bilang Paris Priest ninyo, inyo po ito. Tayo po ay magtataguyod dito. Kaya sana po ay pangalagaan natin ang ating bahay dalanginan, ang ating national shrine, at ito po ay mahalin po natin ang pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes. No? Sana po hipuin po ang inyong tainga, ang inyong puso, na makapagbahagi kahit magkano po para po sa ating repainting ng ating pambansang dambana. No? At gayon din po, nagpapasalamat ako sa mga nagpapaayos ngayon ng ating gates. Ang gates po ng simbahan ngayon ay puro kalawang na at kinakain na po ng kalawang. No? Kung makikita po ninyo, masisira na po talaga. At may nag-volunteer na magkaloob at magpagawa. Maraming salamat po. Again din po yung mga rebulto nating santo dyan sa labas, may nag-volunteer din na ayusin. No? So maraming salamat sa pagiging bukas po ang inyong puso, pagiging bukas ang bulsa, no? Sa pagbabahagi ng ating pong pangailangan dito sa ating simbahan. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang Diyos na po magsusukli sa kabutihang loob po ninyo sa ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo, papurihan ng ating Panginoon sa ating salita at gawa. Salamat sa Diyos.